Hello, magandang araw sa inyo mga kapolitika. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong trust rating survey. At may post nga itong si Harry Roque doon sa page niya, sa Facebook page. At ang sabi niya is wa effect. So, ang ibig sabihin nito na hindi umepekto at hindi tumalab itong mga paninira. Kaliwat ka ng mga black propaganda na itinapon or ipinukol dito sa kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. So kung ating matatandaan is naging laman nga ng mga kontrobersiya at issue itong si VP Sara, especially doon sa issue ng confidential funds, sa war on drugs, doon daw sa mga bilyon-bilyon na natanggap ni Pulong Duterte noong time ng kanyang papa ni si former President Rodrigo Roa Duterte. Sad to say mga kapolitika na hindi po talaga tumalab at hindi naapektuhan ang rating ni Vice President Sara Duterte. In fact, itong ang mga tao sa ngayon is gusto nga na itong si VP Sara ay sanang tumakbo na presidente noong 2022 election. But sad to say na nagpadala siya sa hype ng mga tao na siya ay nahikayat na maging Vice President lamang instead na presidente, kasi siya naman talaga yung number one doon sa survey mga kapolitika. Yung mga initial survey na ginawa ng mga Pulse Asia at SWS is si VP Sara nga ang itong number one. So number 2 lamang itong si Bongbong Marcos. Actually may mga time pa nga na number 3 itong si Bongbong at number 2 si Isko Moreno, but pinili ni VP Sara na maging vice president kasi nga nakiusap itong si Amy Marcos. Ilang beses sila nagpunta doon sa Davao, itong si Bongbong at si Amy, para hikayatin itong si VP Sara na tumakbong vice president lamang, hindi president. Bakit nila niligawan itong si VP Sara mga kapolitika? It's because gusto nilang makuha itong Mindanao, kasi nung 2016 nga dito malaki ang talo ni Bongbong Marcos sa Mindanao. Natalo siya ni Leni Robredo. So the only way na masungkit nila ang mga boto ng Mindanaoans is itong si Sara Duterte, si VP Sara. Okay, so hindi niya na tinapos yung pagiging mayor niya doon kasi nga nakip-partner na siya kay Bongbong Marcos. But anyway, balik tayo sa ating issue mga kapolitika na itong trust rating ni VP Sara. So napakataas po ng kanyang trust rating, at kung inyong makikita dito sa larawan is mas mataas pa siya actually kay Bongbong Marcos. Sa social weather station mga kapolitika, siya ay nakakuha ng 61%. Samantalang itong si Bongbong Marcos is 47 lang. Dito sa Pulse Asia, siya ay 78 at 73 lamang itong si Bongbong. At sa Okta Research is 77 siya at 76 lamang si Bongbong Marcos. And the rest, itong si Miguel Zubir 51, 44, 65. Samantalang itong si Speaker Martin Romualdez na tinuturo nga ng mga tao na utak ng destabilization at mga black propaganda against VP Sara, especially dun sa pagtanggal ng kanyang confidential fund, siya ang tinuturo na mastermind or utak mga kapolitika. But hindi po umubra, hindi tumalab itong kanilang mga pinanggagawa kay VP Sara, bagkus mas lalo pa siyang minahal at pinagkatiwalaan ng masa. So ang masasabi natin dito mga kapolitika is talagang ang mga tao ngayon is nagmamasid. Kasi hindi katulad dati nung mga few years, ilang dekada, talagang ang pinapanood ng mga tao is ang TV lang, ang mainstream media. So kung ano yung lumalabas doon, yun ang napipicture out ng mga tao. Hindi na kasi katulad ngayon na may mga social media na, may mga nagpo-post na ng mga video, may mga nagpo-post na ng kanilang mga opinion, at nakikita yun ng mga tao. Okay, na nababasa yun ng mga tao mga kapolitika at napapanood. So mga tao is nakapag-isip-isip. Hindi katulad dati na isang source lang ang pinanggagalingan ng information. Ngayon mga kapolitika is marami na. So ang mga tao is naging wise na at nakakapag-isip-isip na. So ibig sabihin nito na siya yung nasa tuktok is talaga namang siya yung nagiging sentro ngayon ng mga paninira. Kasi may kasabihan nga tayong mga Pinoy na kung ang isang puno ay hitik na hitik sa buna, ito ay binabato. Okay? So, itong si VP Sara ay binabato kasi nga mataas yung trust rating niya. So, the only way na mapababa ito ay
of course, gawan ng mga issue at mga black propaganda, at ito na nga ang nangyayari sa kanya. But sad to say, hindi sila nagtagumpay. At mga kapolitika, alam naman natin na hindi pa tapos. Kung may plan A sila, nag-fail yun, meron pang plan B yan, mga kapolitika. At magantay tayo kasi baka itong budget ni VP Sara ay baka paliliitin na lang nila at or babawasan nila, mga kapolitika. Kasi bakit nila babawasan? Kasi yan ang only way na ma-shorten itong reach ni VP Sara sa mga gagawing projects, okay, at mga gagawing mga programa sa DepEd. Okay, so yun ang way na, isa sa mga way na gagawin nila, kung saan is maiisip ng tao na walang ginagawa itong si VP Sara. Of course, lahat yan ng mga ginagawa is nangangailangan ng pondo at budget, mga kapolitika. Okay, so ang mangyayari dito is baka yung mga malaking budget is doon ita-transfer sa mga tao ngayon na nasa kapangyarihan at malapit sa presidente. So yun ang mga makakakuha ng mga malaking pondo, at of course ibibigay nila sa mga tao yan. Portion ng mga pondo na yan is ibibigay sa mga tao para sila ang laging makikita at nakabalandra dyan. Actually, may nakita pa nga tayo doon sa nagbigay ng ayuda sa Davao na merong mukha ng isang politiko. Alright, so yun lamang ating masasabi, mga kapolitika, at maraming salamat again sa panonood dito sa aking YouTube channel. At ginawa ko po ang channel na ito to support VP Sara and former President Rodrigo Roa Duterte. Please don't forget to like and subscribe for more video.